Isang Batanggenyong walang takot. Walang inuurungan. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batanggenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. So ngayon, punta naman tayo mga kababayan dito pa sa isang topic na nakita natin na kung saan mga kababayan, eto daw kaso ni Kibuloy. Alam na pala ni Brother Eli. Mga kababayan, so ibig sabihin predictable na etong kasong ito nitong si Kibuloy. Ito nangyayari ngayon kay Kibuloy mga kababayan, yan pala ay alam ni Brother Eli. Alam na ni Brother Eli. So ibig sabihin predictable na mga kababayan itong si Brother Eli. So anyway, eto pakinggan po natin etong vlog na nakita ko kanina galing dito kay SLTV. Kanya po yan, hindi po yan natin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. So eto, i-play na po natin. Meron ako dyan. Ay, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe kay SLTV, subscribe nyo po yung kanyang YouTube channel. So eto, i-play po natin. Yung alam na pastor, nahatulan ng rape. Oh! Puno ng relihiyon, popular dito sa Pilipinas. Oh! O paano mo ngayon pangatwiranan yan? May mukha ka pa bang ihaharap sa mga tao? Eto, isa pa mga kababayan, matindi to, isa pa. Meron ako diyang alam na pastor, nahatulan ng rape. Oh! Puno ng relihiyon, popular dito sa Pilipinas. O paano mo ngayon pangatwiranan yan? May mukha ka pa bang ihaharap sa mga tao? Maliban na lang kung matupad sa'yo yung nasa Epeso. Oh! Taka ako nababasahin. Sino kaya yung pastor na yon? Sino kaya yung pastor na yun na nahatulan ng rape? Ito, ipagpatuloy pa natin. Hello po mga kaibigan, kumusta po kayo? Meron po akong gustong ipakita sa inyong video mga kaibigan na kung saan po ay tungkol po ito sa tinatawag nilang Son of God daw dyan po sa Mindanao. May pinalabas po akong video tungkol po doon sa statement ni Pastor Kibuloy doon po sa Senado para sagutin yung mga kaso na ibinibintang sa kanya. Ibinibintang mga kaibigan kasi hindi naman po natin napatunayan bagamat napakatibay po ang mga witness. Yung sa madalit salita, inaakusa sa kanya mga kababayan. Hindi natin pwedeng sabihin kriminal pa itong si pastor. Pero mga kababayan, doon sa ibang bansa, nahatulan na po siya. Sa madalit salita mga kababayan, nasa red notice na po siya. Kaya doon mga kababayan, talagang nahatulan na siya ng, alam ko parang human trafficking pa ata yun mga kababayan. Pero anyway, si pastor dito sa Pilipinas, akusado pa lang yan mga kababayan. Kaya nga kung mapapansin nyo lagi kong sinasabi dito, si pastor ay akusado. Ibig sabihin mga kababayan, hindi pa siya natin pwedeng tawaging kriminal dahil nga akusado pa lamang po siya. Ano po, hanggat etong isang tao ay inaakusahan, talagang mananatiling inosente pa rin po yan mga kababayan. So akusado pa lang yan dito sa Pilipinas. So ipagpatuloy pa natin sa kanyang mga panluloko. At yung video na aking ipinalabas mga kapatid at mga kababayan ay halos wala man lang akong makitang nagkomento na maganda o mabuti para kay Pastor Kibuloy. Lahat po ay puro negative ang kanilang sinasabi. Magbasa po ako dito po sa komento nila sa YouTube at sa Facebook page natin mga kaibigan. Si kapatid na Edgar Angeles sabi niya, kaya wanted ito sa kawalang hiyaan. Nagrereklamo sa kanya mga babaeng pinagsamantalahan nito at mga tao pinagpapalimos sa iba't ibang bansa, sagad sa kasalanan ang taong ito. So yan po ay komento po nila sa... sabi ni Inay Lizago TVJ Forever, wanted si Kibuloy dito sa Amerika. Taga-Amerika na yung nagsasabi mga kababayan. So sabi dito ni human trafficking sa US, yon. Doon po siya, kaya napalagay siya sa red notice mga kababayan. At naging wanted ng FBI. Siguro baka doon nahatulan na
Kasi may warrant of arrest na po yan dun eh. Parang ang pagkakaalam ko, parang ipina-unseal. Mga kababayan, yung warrant of arrest laban dito kay Kibuloy. Ano po, kaya napalagay po siya sa red notice mga kababayan. So ngayon dito, pakinggan po natin Sa atin, doon po sa Facebook page. Dito naman sa YouTube, ganito ang sinasabi ng iba. Yung mga miyembro nila, amen ng amen. Ang mga mangmang, sabi niya. Si kapatid na Sunny Diolanda, ang tunay na sa Diyos, hindi takot mamatay. Kaya niya patigilin bagyo at lindol, sabi niya. Pero subpena lang, takot na siya. Pekeng appointed son of God yan, si Kibuloy. Kasi ipinagmamalaki niya yung kanyang nagawa raw na pinatigil niya yung lindol. Mga kaibigan, ano? Pero subpena lang, natatakot na siya. At ang kanyang dahilan kung bakit po siya nagtatago, dahil meron daw po siyang banta sa kanyang buhay at may pataw sa kanyang ulo na $2 million. Di ba kung son of God ka, mga kababayan, hindi ka natatakot na harapin ng salitang kamatayan. Mga kababayan, naiintindihan yung pinupunto natin. Kung ikaw ay son of God, hindi ka matatakot harapin ng kamatayan. Kasi nga, son of God ka. Anak ka ng Diyos. Ikaw yung natatanging hinirang, sabi mo. Ang problema, mga kababayan, bakit siya natatakot harapin yung kamatayang yun? Kasi hindi talaga siya itinalaga ng Diyos. Nandiyan dyan si Kibuloy para magpayaman at para mang-abuso. Di umano, mga kababayan. Ano po? So ipagpatuloy pa natin. Na kung sa peso ay 100 million pesos, mga kaibigan. Pero yan po ay pinabulaanan ng kampo ni Senador Risa Hontiveros at saka sa mga MBI doon sa Amerika na lahat ng ito ay mga kabulaanan o kabulastugan o padrama lang ito ni Pastor Kibuloy. Ngayon, mga kaibigan, hindi po yun ang gusto ko pong takelin po natin. Si Kibuloy hindi po lingid sa atin na siya po ang nagsasabi na siya ay son of God o appointed son. Ibig sabihin, siya po ay anak ng Diyos, anak daw ng Panginoong Jesucristo. Ang gusto kong tingnan natin, mga kaibigan, ang isang sugo ng Diyos, sabi dito sa libro ng Juan, ganito ang ating mababasa. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Sapagkat hindi niya binibigyang sukat ang Espiritu sa Kanya. Ang sugo daw ng Diyos, mga kaibigan, ay nagsasalita sa mga salita ng Diyos. Pero tignan natin ang mga pagsasalita ni Pastor Kibuloy tungkol po sa mga salita ng Diyos, kung ito po ba ay totoo o ito ay kamalian. Kasi mga kaibigan, mga kapatid, matapang siya magsalita, pero ang problema, yung kanyang sinasabing talata o istorya ng Biblia ay mali-mali. So dito ako nagdududa kung siya ba talaga ay son of God. Isang video ang gusto kong ipakita sa inyo, mga kaibigan. Ito po ay video ng kapatid na Eli na kung saan ay pinamamalian niya yung mga sinasabi ni Pastor Kibuloy. Aral ang aking gustong maitanyag. Itong ating mga katunggali, dinadala sa personal. Merong mga sinasabing, pati yung kaso na inimbento laban sa akin, sinabi, inamin niya na ikayan. Inamin na niya. Inamin ko na raw na nang rape ako. Saan ang record nun? Yung mga miyembro, palakpakan kayo ng palakpakan. May record kayo na inamin ko yon? Hindi pa nga nakakatulan yan Meron ako diyang alam na pastor na hatulan ng rape. Puno ng relihiyon, popular dito sa Pilipinas. Meron akong kilala, hindi ko lang sinasabi Yan. So, ibig sabihin, buhay pa ng kapatid Nelly noon, alam na po niya na yung balita na yan, meron na kay Pastor Kibuloy, mga kaibigan. Kaya lang, hindi pa
hindi pa lumitaw. Ngayon, yan, litaw na. Ay, AG Benedict, mega love shoutout ha. Okay, tanyo ha. Buhay pa si Brother Eli noon, mga kababayan. Alam niya na may kilala siyang isang pastor na talagang may ano sa rape, mga kababayan. Sabi ni Ma'am Dance Escar Channel, Jake Magnus, akala ko ba lumalaban ka sa katarungan, sinubaybayan pa kita sa kaso ng Palawan. Bakit ngayon lumilihis ka na? Sana pagsiyasat ng tama o mali. Akala ko yung mga vlogger na nasa gitna. Gusto niyo ipagtanggol ko si Kibuloy? Ganun ba? Ma'am, gusto niyo ipagtanggol natin si Kibuloy? Mahirap i-depensa si Kibuloy, ma'am. Kung ako ang vlogger, hindi ko kayang i-depensa si Kibuloy. Bakit? Eto kung hindi kayang i-depensa ni Kibuloy ang kanyang sarili, paano ko pa kaya siya i-defense? Ma'am, gising! Gising, madam! Madam, gising! Eto nga, buhay pa si Brother Eli, predictable na. Alam na niya na may isang pastor na may kaugnayan sa rape case, mga kababayan. Diba? Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, kahit ako, kung ako yung nasa tayo ng mga vlogger na nagtatanggol, dito kay Pastor Apollo C. Kibuloy, ang hirap ipagtanggol. Bakit? Hindi niya kayang i-defense yung kanyang sarili sa mata ng maraming tao. Paano ko pa kaya ipagtatanggol yon? Diba? So gusto nyo ba na ipagtanggol ko si Kibuloy habang may mga umiiyak na mga babae at mga yung isa pa nga pamangkin niya, pamangkin nata ng asawa niya, pakitama na lamang po ako, mga kababayan, na tinoture. Paano ko ipagtatanggol si Kibuloy? Ganong may mga nakikita akong tao, mga kababayan, na umiiyak at naghahanap ng hustisya. Kasi ako naniniwala ako nag-take out yung mga yon. Nanumpa po yun sa Senado. Nanumpa yun, mga kababayan, na yung kanilang mga salaysay na sinumpaan doon, talagang sinumpaan po nila at paninindigan nila. So paano ko kayang tiisin yon at lunukin yon habang nakikita ko yung mga nanumpang yon na sinumpaan yung salaysay nila laban kay Kibuloy. Tapos ipagtatanggol ko yung taong hindi naman kayang iharap yung kanyang sarili sa mga akusasyon laban sa kanya. Mahirap yon. Ang dating niya, mga kababayan, pag nilabanan ko ang gobyerno natin, para na rin akong nagrebelde. Nakuha niyo yung pinupunto? Wala akong pinagkaiba sa mga sinasabi ni Kibuloy na communist. Kasi pag lumaban ka sa gobyerno, komunista ka. Ganun ba, madam, yung gusto mong mangyari? Lahat ng mga Duterte supporter ay respect. Nare-respect ko po kayo. Pero sana naman, mga kababayan, dito sa usaping Kibuloy, sana naman po, magsiyasat din kayo. Laliman nyo rin, mga kababayan, kasi ako naawa ko dun sa mga nabiktima. Hindi po tayo pro kay Buloy. Hindi po tayo pro kay Buloy. Tayo po, mga kababayan, ay pro-government. Gusto ko pong ipaliwanag lang sa inyo. Tayo sa sambayan ng Pilipino tayo, hindi tayo sa isang pastor na may kaya. Huwag kayong tumulad kay Senator Robin Padilla na senador ng pastor. Di umano, mga kababayan. So, pagpatuloy pa natin because hindi pa siya nahatulan. Kaya nga po, sabi ko nga, akusado. Hindi ko naman sinabing kriminal. Sabi ko, akusado. Manood kayo sa Senado, mga kapatid. Pero pag pinilit nyo ako, sasabihin ko yan. Yan, nahatulan talagang ng rape. Nasa dyaryo pa eh. Ako wala kang mababasa na inamin ko o kaya may hatol na subjudice ang ginagawa nyo na yan eh. Dahil wala pang hatol ang korte, pinapakialaman nyo na yung kaso. Kayo na ang humahatol sa akin. Ingat kayo dyan. Mali sa batas yung ginagawa ng leader nyo. Inamin ko raw. Tapos, nakatakas daw ako sa Sodom at Gomora, tumakbo ng apalit. Ngayon ay nasa Brazil. Pinahayag kay Abraham na susunugin ang Sodom at Gomora. Nasunog ba, mga kapatid? Nasunog. May nakalayas na isa. May nakadagan. Dagan at tugapalit pagkauman, dagan na po na to Brazil. Wala naman taga-apalit na napunta ng Brazil. Ako lang eh. No? Tingnan ko nga yung mga pinagsasasabi mo na yan.
Lagim yan na ikinakalat mo sa internet eh. Sa Sodoma at Gomora, walang nakatakas. For your information, mga kababayan. 17 ng Lucas, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, gayon din naman kung paanong nangyari sa mga kaarawan ni Lot, hindi ni Abraham, ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Dadapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre, at nilipol silang lahat. May nakatakaso ba? Eto, napakaliwanag ng sinasabi dito. Datapwat ng araw nang umalis. Ano yun? Sodoma, si Lot ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre at nilipol silang lahat. Walang nakalagay sa Biblia, mga kababayan, na may nakatakbong isa. Mangkanor! Mangkanor! Walang nakalagay sa Biblia na may nakatakbong isa at may nakaligtas na isa. Maliwanag yung sinasabi dyan. Ano po? So ipagpatuloy pa natin. Wala. Ang nakatakas lang, yung kinuha ng anghel. Sino kinuha ng anghel? Si Lot at saka yung dalawa niyang anak at saka yung asawa niya. Kaya lang, bandang huli, yung asawa niya lumingon, naging haliging asin. Yon. Basahin natin ang kasaysayan. Hindi po si Abraham ang tumakas, ha? Ang tumakas si Lot at yung kanyang dalawang anak na babae at saka yung asawa niya. Anong sinabi ng Diyos? Abraham, susunugin ko ang Sodoma at Gomora bukas. Kaya ikaw at ang mga pamilya mo sa madaling araw, sasamahan kayo ng mga anghel. Umalis na kayo sa lugar na yan sapagkat uulan ng apoy at asupre. So ang sinasabi ni Pastor Kibuloy talaga dito, mga kaibigan, ay si Abraham ang aalis doon po sa Sodoma at Gomora. No? Nakalimutan kaya o baka talagang hindi niya alam? Lilipulin ang dalawang syudad na yan. At ang instruction, huwag lumingon. Hindi alam ni Abraham yun, kundi ipinahayag sa kanya. Ngayon, baka sabihin na naman nung si Mr. Mindanao na sinadya ko yan na para hulihin ko na naman ito, bingwitin ko na naman ito. Nung sinabi ko yun, binibingwit ko itong mga taong ito. Sinasadya mo talagang maglikaw ng kapwa-tao eh. Tindi mo, no? Tingnan natin ang kasaysayan. Ay, sabi dito, Sir Jack, tinutukoy ni Brother Eli na nasa dyaryo, hindi si pastor yon, ibang pastor. Yon, pinakita sa amin yung dyaryo, kilala din namin yon. So ngayon mamaya ipapakita na, sasagutin natin yun mamaya. Tapusin muna natin to. Sa isang talata ng Henesis, at ng umaga ay pinapagmadali ng mga anghel si Lot na sinasabi, tandaan nyo, hindi si Abraham. Sabi niya si Abraham daw eh. Si Lot, He is just simply displaying his ignorance of the scriptures. Ito hindi paninirang puri ito. You are just simply demonstrating or displaying your ignorance of the scriptures worldwide, in the World Wide Web. Ako, parang nakakahiya, no? Pero hindi natin masisisi. Gusto niya yun, eh. No? Ang tumakas daw si Abraham. Anong sinabi ng Diyos? Abraham, susunugin ko ang Sodoma at Gomora. Si Abraham daw, mga kababayan, ha, pero yung nasa Biblia si Lot, hindi po si Abraham. Ano po, napakalaki, napakalayo, mga kababayan, ng sinasabi ng Bible dun sa sinasabi ni Kibuloy. Ang sinasabi niya si Abraham, pero yung nasa Biblia si Lot. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Bukas. Kaya ikaw at ang mga pamilya mo sa madaling araw,
sasamahan kayo ng mga anghel. Umalis na kayo sa lugar na yan sapagkat uulan ng apoy at asupre. Lilipulin ang dalawang syudad na yan. At ang instruction, huwag lumingon. Hindi alam ni Abraham yan, kundi ipinahayag sa kanya. Nang umumaga, pinagmadali ng mga anghel si Lot, sinasabi, magbangon ka, ipagsama mo ang iyong asawa at ang iyong dalawang anak na babae. At narito, baka pati ikaw ay madamay sa parusa sa bayan. Maliwanag ang tinutukoy dyan mga kababayan, hindi si Abraham or hindi si Abraham. Kung hindi, eto pong si Lot. Mamaya sasagutin natin yung sinasabi ni ma'am na hindi daw si Kibuloy yung tinutukoy ni Brother Eli dito mga kababayan. Mamaya pag-usapan natin yan. Tatapos siya'y nagluluwat at hinawakan ng mga lalaki, ng mga anghel, ang kanyang kamay at ang kamay ng kanyang asawa at ang kamay ng kanyang dalawang anak na babae sa habag sa kanya ng Panginoon. At siya'y kanilang inilabas at sila'y kanilang inilagay sa labas ng bayan. At nangyari na nang sila'y mailabas na nila, ay sinabi, itakas mo ang iyong buhay, huwag kang lumingon o huminto man sa buong kapatagan. Tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay. At sinabi sa kanila ni Lot, huwag ganyan, Panginoon ko. Narito, ngayon ang lingkod mo ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin at pinakalaki mo ang iyong awang ipinakita sa akin sa pagliligtas ng aking buhay at ako'y di makakatakas sa bundok, baka ako'y abutan ng sama at ako'y mamatay. Narito ang bayang ito ay malapit takasan at maliit o tulutan mong tumakas ako doon. Di ba ya'y maliit at mabubuhay ako? At sinabi sa kanya, narito, sa bagay mang ito, pinayagan din kita at hindi ko gugunawin ang bayang iyong sinalita. Magmadali ka at tumakas ka roon sapagkat wala akong magagawa hanggang sa dumating ka roon. Kaya't ang pangalang itinawag sa bayang yaon ay Zoar. Ano ibig sabihin? Ang tumakas ay sa Sodom at sa Gomora, si Lot. At saka pansinin nyo mga kababayan na eto pansin ko lang talaga kahit noon pa dito kay Brother Eli kapag ka sumasagot siya sa mga kaanuhan niya mga kababayan like dito kay Kibuloy, talagang pag nakaupo yan talagang laging may nakahawak na Biblia yan sa may lamesa mga kababayan at binabasa niya yon. Unlike dito kay Kibuloy na nakatayo at talagang yung mga sinasabi galing sa isip mismo mga kababayan. Kaya nga nagkakamali siya. Pero si Brother Eli, kahit alam niya na yung salita ng Diyos, talagang meron pa rin siyang katabing Biblia na binabasa mga kababayan. Yan po yung power talaga kapag ka yung sinasabi mo ay galing talaga sa mismong Biblia at salita ng Diyos. Mga kababayan, ano pa ipagpatuloy pa natin? Hindi si Abraham. Sabi niya si Abraham daw eh. Anong sinabi ng Diyos? Wala kayong makikita na may hawak etong si Pastor Apollo C. Kibuloy na Bible. Unlike dito kay Brother Eli na may binabasa talaga. Mga kababayan, so ipagpatuloy pa natin. Abraham. At ang kanyang dalawang anak, hindi tatlo. Hindi niya alam eh, tinatanong pa. Yun na lang naligtas. Tatlong anak at tatlo kayong anak. Baka sasabihin na naman itong mga sinukulan na ito na tag 500. Tatlo daw anak. Tatlo ba yun, no? Baka sasabihin na naman na hindi ko kaalam. Eh talagang hindi mo nga alam eh. You are displaying it, no? At walang nakatakas, kundi si Lot at saka yung kanyang dalawang anak kasi yung kanyang asawa lumingon, naging haliging asin. Basahin natin. Datapwat ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran at naging haliging asin. Naging pillar of salt. Di nakatakas. Ilan po nakatakas sa Sodoma at Gomora? 3. Si Lot, ang dalawa niyang anak. Pero ang sabi ni Kibuloy, isa lang daw yung nakatakas at tumakbo. Diba sabi niya kanina, isa lang daw yung nakatakas at tumakbo mga kababayan, pero 3 po yan. Ano po, gawa nga, dapat 4 sana yan. Kaso nga lang, lumingon yung asawa ni Lot kaya naging asin mga kababayan. At ang nakaligtas na lang, etong si Lot at saka yung dalawa niyang anak.
Ano po, kaya 3 yung nakaligtas. Pero ang sabi nitong si Kibuloy, 1 lang daw dahil nakatakbo. Oh my goodness! Hindi po si Abraham. Huling-huli, no? Oh, hindi alam ang Biblia huling-huli. Oh! Baka naman sabihin mo, kaya wala sa Biblia yung sinasabi mo dahil hindi sinulat. Hindi nakita ng mata. Nakasulat yan Hindi nakita ng mata mo yung nakasulat. Kaya ang sinasabi mong nakataka, si Abraham. Hindi si Abraham. Sinabi ng Diyos, gugunawin niya ang Sodom at Gomora, pero wala si Abraham sa Sodom at Gomora. Wala siya. Nandun siya sa may punong ensina ni Mamre. 18:1 ng Henesis. No? Nakita mo kung gaano ka-inconsistent pagdating sa Biblia. Ang lusot mo, hindi nakita ng mata. Nakita ng mata ko. Na hindi ang nakatakas sa Sodoma si Abraham. Ang tumakas sa Sodoma, si Lot at 2 niyang anak. At walang nakatakas sa Sodoma ang nakarating ng apalit at nasa Brazil ngayon. Walang nakatakas sa Sodoma. Sabi ni Kristo, nilipol silang lahat. Biro mo, di ka natatakot sa Diyos. Nakasulat na sa Biblia. Iniiba. Partida, mga kababayan, si Brother Eli yan. Ang kalaban ni Brother Eli dyan, anak mismo ng Diyos, sabi ni Kibuloy. Diba? Son of God. Son of God. Son of God yung kalaban dyan ni Brother Eli. Pero, Son of God na hindi alam yung nangyari. Hindi alam yung Biblia, mga kababayan. Yan ba yung Son of God? Diba? Ipagpatuloy pa natin. Mo pa, sabi ng Diyos, nilipol silang lahat yung taga Sodom at Gomora. Tapos ikaw naman, pinatakas mo ang isa na tumakbo sa apali tapos nasa Brazil ngayon. Pastor! Mag-rides ka na lang! Paliwanag naman, mga kababayan, yung sinasabi dito ni Brother Eli. Pero inyo ginunaw nga ng Diyos pero pinatakbo nitong si Pastor Apollo C. Kibuloy, yung isa. Pero inyo, doon na lang sa bilang, sablay na. Doon na lang sa pangalan ni Lot at saka ni Abraham. Sablay na. What if pa kaya, mga kababayan, kung yung pinag-uusapan ngayon, mas matitindi pa. Kung yung kanilang talakayan ni Brother Eli ay yung mas matitindi pa, mga kababayan. Kung yung about pa sa mga apocalypse, what if pa kaya kung yun yung pinag-uusapan nila? Baka hindi na makasagot si Pastor Apollo C. Kibuloy. Eto, partida to, mga kababayan. Wala na si Brother Eli. Pero napakaganda ng iniwan sa atin ngayon ni Brother Eli. Napakaganda na aral ng katotohanan. Ito, mga kababayan, kaya ako ipinanood sa inyo yan. Kahit wala na si Brother Eli, para maalala muli ng publiko kung paano ipinagtanggol ni Brother Eli yung mga pananaw pagdating sa pananampalataya ng sambayan ng Pilipino dun sa mga huwad na propeta, mga kababayan. At sino yung huwad na propeta? Yun po yung nagsasalita ng hindi naman naaayon sa sinasabi ng Biblia. So eto, kaya ko pinakita sa inyo yan, hindi para i-disrespect yung pagkawala nitong si Brother Eli, kung hindi para ipaalala sa publiko yung magandang regalong iniwan ni Brother Eli sa mamamayang Pilipino. Para mamulat yung kaisipan ng mamamayang Pilipino, lalo na yung inyong pananampalataya dun dito sa mga sinasabi nitong si Brother Eli, lalo na, mga kababayan, dito sa mga huwad na sinasabi ni Kibuloy. Ito, napakaliwanag dito. Buti nga may ganitong video. Etong si Brother Eli, mga kababayan, at least naliliwanagan yung 200 mahigit na nanonood sa atin ngayon. At least naliliwanagan kayo. Partida pa yan, mga kababayan, bagsak yung algorithm natin. Partida pa yan. Ito yung sinasabi kong vlog na hindi natin kailangan manira ng iba. Reactionan lang natin, mga kababayan, maliliwanagan ang tao Diba? Kita nyo, napakagaling ni Brother Eli. Ako, number 1 fan talaga ako nito. Big fan talaga ako nito dati pa. Kaya nga nakakabilib, mga kababayan, na ngayon, mas nakikita ng taong bayan, itong mga video ni Brother Eli, na talagang yung mga sinabi niya about dito kay Kibuloy, nakabase mismo sa Biblia
Diba? Yung kay Kibuloy, yung mga sagot niya kay Brother Eli, yung mga sasampalin niya, yung mga tawag dito, yung mga sinabi niya pa kanina na baklang nangangaral, mga kababayan. Wala naman sa Biblia yan eh. Diba? So ipagpatuloy pa natin. O paano mo ngayon pangatwiranan yan? May mukha ka pa bang ihaharap sa mga tao? Maliban na lang kung matupad sa'yo yung nasa Epeso. Yan! Taka ako na babasahin. Magandang araw po sa inyo lahat. So ngayon, eto yung tanong kanina sa atin. Nasaan yung tanong kanina? Yung hindi daw si Kibuloy yung tinutukoy ni Brother Eli na nasa dyaryo, mga kababayan. May iba pa daw yon. Eto tingnan natin ulit to sa umpisa. Saan ba yun? Dito ata yon. Matapang siya magsalita, Kibuloy. Aral lang aking gustong maitanyag. Eto, pakinggan ulit natin mga kababayan Eto, pakinggan natin. Itong ating mga katunggali, dinadala sa personal. Eto may namersonal kay Brother Eli. May sinabi siyang mga katunggali na may isang namersonal sa kanya, mga kababayan. Pero yung naging sagot dito ni Brother Eli, hindi niya pinersonal. Ano po? Hindi niya pinersonal. So ngayon, ito pakinggan nyo. May mga nakatunggali siya pero may isang namersonal. Sino yon? Pakinggan natin. Merong mga sinasabing pati yung kaso na inimbento laban sa akin, sinabi, inamin niya na ikayan. Inamin na niya. Inamin. Sino yung namersonal sa kanyang isang yon, mga kababayan, na sinagot niya ng hindi personal? Si Kibuloy. Diba, sinabi ni Kibuloy, inamin na daw ni Brother Eli. Pakinig nyo, mga kababayan, So, yung kanina nagsabi na yun daw sinasabi ni Brother Eli ay hindi daw si Kibuloy, mga kababayan, at nasa sadyaryo daw po yun, at ibang pastor daw po yun, mga kababayan. Eto hindi pinersonal ni Brother Eli yung sagot niya kay Kibuloy. Pero mga kababayan, kung iisipin po natin kasi sinabi dito ni Brother Eli, parang mga. Ano po, so eto, pakinggan natin yung sagot. Ko na raw na nang rape ako. Saan ang record nun? Yung mga miyembro, palakpakan kayo ng palakpakan. May record kayo na At tinutukoy niya dito, mga miyembro ni Kibuloy, mga kababayan, na palakpakan pagka nagsasalita etong si Kibuloy. Pagpatuloy pa natin. Gusto niyong himayin ko Namin ko yun. Hindi pa nga nakakatulan yan Ano? Meron ako diyang alam na pastor na hatulan ng rape. Puno ng relihiyon, popular dito sa Pilipinas. Meron akong kilala, hindi ko lang sinasabi Meron daw siyang kilalang pastor na hatulan ng rape, mga kababayan. Meron daw siyang kilala, hindi niya naman sinabi, popular sa Pilipinas. Nasa mga relihiyon na popular sa Pilipinas. So ngayon, mga kababayan, kita nyo, pinersonal niya ba itong si Kibuloy? Napakaliwanag naman, mga kababayan, hindi niya sinagot si Kibuloy ng personal. Ano po, hindi niya sinagot si Kibuloy ng personal. Ang sinabi niya, meron siyang kakilala. Ibig sabihin, mga kababayan, na nahatulan ng rape na popular sa mga relihiyon dito sa Pilipinas. So ngayon, mga kababayan, kung iisipin ninyo, yan ay parang sagot ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa mga, kasi nga mga nahatulan, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan po natin, etong kasing sinasabi dito, kaso ni Kibuloy, predictable na or alam na pala ni Brother Eli. So maliwanag, mga kababayan, na yung sinabi dyan ni Brother Eli, nagkatotoo nga kay Kibuloy ngayon. Hindi naman natin sinabi ni Brother Eli na nahatulan etong si Kibuloy dito. Kaya nga sabi lang ni Brother Eli, meron siyang mga kakilalang pastor. Na nahatulan ng rape sa mga kilalang religious, mga kababayan. Ngayon, nangyari kay Kibuloy, mga kababayan, ang pinagkaiba lang, hindi pa nahatulan si Kibuloy dito sa Pilipinas. Akusado pa lamang po siya dito. Inaakusahan siya na nanggahasa. Ngayon, mga kababayan, eto yung gusto nating ipano dito Hindi naman natin sinabing kriminal. Etong si Kibuloy, akusado. Wala tayong sinabing kriminal si Kibuloy dito.
Ano po, ang inaano lang natin dito mga kababayan, yung mga sinasabi ni Kibuloy about rape kay Brother Eli, sa kanya bumalik. Sa kanya bumabalik ngayon kasi inaakusahan siya mga kababayan na ng abuso, ng halay. Ano po ngayon, kung yung sinasabi ninyo na sinasabi ni Brother Eli na hindi si Kibuloy yon at iba yung napasa dyaryo, mga kababayan, pananaw nyo po yan. Ano po, yun yung pagkakaalam nyo. Pero, ang gusto kong ipahiwatig sa inyo, kaya natin pinakita ito at pinanood, mga kababayan, na alam na pala ni Brother Eli yung kahantungan ni Kibuloy. Dahil nga yung mga sinasabi ni Kibuloy laban kay Brother Eli, yung mga akusasyon niya kay Brother Eli, sa kanya bumabalik ngayon kasi inaakusahan siya. Diba, inaakusahan po siya ngayon, mga kababayan. Diba, inakusahan niya na inamin na ni Brother Eli about yung pangahalay. Mga kababayan, pero sino bang inaakusahan ngayon sa panahong ito ngayon? Diba si Kibuloy? Si Kibuloy ang inaakusahan ngayon, mga kababayan. So yan yung sagot ko dun sa nagsasabi kanina, yung nag-comment kanina. Sana I hope na nasagot ko. So anyway, kayo po, ano pang opinion ninyo hingil po dyan, mga kababayan, sa matinding sagot nitong si Brother Eli dito kay Kibuloy. Ito, napakagandang aral nito na nakita natin galing dito kay Brother Eli. Mga kababayan, bagamat wala na itong si Brother Eli, pero kahit kailanman hindi mawawala yung salita ng Diyos na ipinakalat nitong si Brother Eli. Ano po? So by the way, mga kababayan, kayo po, ano pong opinion ninyo hingil po dyan? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo po dyan.